Hi mga tagapakinig, narito ang pangkat isa upang ipaliwanag sa inyo kung ano nga ba ang community immersion. Sa isang komunidad, may kanya-kanya tayong responsibilidad na dapat taglayin. Bilang isang ina, ikaw ang ilaw ng tahanan. Bilang isang ama, ikaw ang haligi ng tahanan. At bilang isang estudyante, nararapat lamang na mag-aral ka ng mabuti. Ngunit hindi lamang dapat pag-aaral ang iyong dapat taglayin. Sa isang komunidad, marami tayong mga kababayan na kailangang tulungan at bigyan ng atensyon. Nararapat lamang na bilang isang estudyante na makibahagi, makilahok sa mga ganitong mga diskusyon. Mahalaga na pag-aralan, talakayin kung ano nga ba ang community immersion. Narito ang aking mga kagrupo upang talakayin kung ano nga ba ang mga functional o mga kapaloob ng community immersion. Immersion. Ano nga ba ito? Para sa akin, kabilang nito ay isang proseso na pagdaraanan natin upang malaman natin ang isang sitwasyon ng mga tao na kailangan natin tulungan. Halimbawa na lamang, kung tutulong tayo sa isang komunidad ng mga bata, kailangan alamin natin muna kung ano nga ba ang pinagdaraanan nila. Gaano nga ba kahirap ang pinagdaraanan nila. Nang sa ganon, malaman natin kung anong tulong ang kailangan nila. Importante ito para nang sa ganon ay hindi tayo basta-basta lamang makapagbibigay ng tulong. Sapagkat kung wala tayong sapat na impormasyon ay hindi tayo makakapagbigay ng tulong na kailangan natin. Kaya naman para sa akin, kailangan na dumaan tayo sa prosesong ito. Hindi lamang mga estudyante ang magkakaroon ng benepisyo sa pagkakagawa ng community immersion. Maging ang mga future students rin ay makakakuha ng kaalaman tungkol sa pagsasagawa nito. Narito ang maaaring mga benepisyo na makukuha ng mga estudyante sa pagkakagawa ng community immersion. Una, chance. Mabibigyan sila ng chance to kumonekta sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Pangalawa, experience. Magkakaroon sila ng experience kung saan ma-adapt nila kung ano ba ang kasalukuyang nararanasan ng komunidad nang sa gayon ay makapagbigay sila ng nararapat na tulong dito. Opportunity. Mabibigyan sila ng oportunidad na makapagbigay ng nararapat na tulong sa mga taong nangangailangan. Oportunidad rin ito upang magkaroon ng kaalaman at ng kasanayan tungkol sa pagtulong. At huli, ang interest o increase. Magkakaroon ng increase sa ekonomiya o sa komunidad dahil sa pagtulong na kanilang ginawa. Sa simpleng paraan lamang ng kanilang pagtulong, malaki na ang epekto nito sa mga tao sa komunidad. Kaya nararapat lamang na taglayin nila ang apat na ito at magkaroon ng mga benepisyo. Naniniwala ako na kailangan ng mga right qualities para maging community worker ka. At sa pagiging community worker, maraming mga qualities ang kailangan mo taglayin. At sa pagtaglay nito, kailangan disiplinado ka at meron kang commitment sa paggawa nito. Kung wala, hindi mo may pagsasagtagumpayan ang magagawin mong community immersion. Kaya naman, ayon kay Lubokens 2004, narito ang mga sumusunod na mga effective and functional community worker qualities. Okay. There was really a phrase that captured my attention during the intrams parade, no? Sabi doon sa banner ng psychology, sabi doon, to serve and not to be served. Yan. Which is really the principle of community service. Yan. Now, yung phrase na yun, hindi naman yun galing na lang basta kung saan-saan, kundi galing yun sa Mark 35 to 45. Mark chapter 10 verse 35 to 45, which is a biblical principle of serving. Tayo na nasa Christian service, na nasa Christian school pa nga tayo, we are supposed to be the example of Christian service. Number one na quality ng isang Christian worker ay yung ang example, which is modeling. Number one, modeling means self-explanatory na ikaw magiging mabuting ehemplo. Paano ka maglilingkod sa iba kung hindi ka nga mabuting ehemplo? And at the same time, paano ka maglilingkod sa iba if you don't really understand the situation ng mga tao? That comes with another quality of understanding.
Understanding means is to understand the real situation on the ground. Yan. Kumbaga, sabi nga nung mga tao, nung mga politiko, ano ba talaga yung tunay na kalagayan ng ground ng baba? Halimbawa, ikaw medyo pinanganak ka na medyo mayaman, hindi mo maiintindihan yung kalagayan ng mahirap not unless you go down to their level, not to mention na magpakamahirap ka naman, wag naman, that is number 2 quality, model and understanding, being understanding. Number 3, yung malleable. Malleable means you are open to suggestion. You know how to listen, not just insisting on your own opinion, no? Dapat nakakaunawa ka, willing kang magkuha ng suggestion ng iba. That is malleable or malleability. Number 4 quality is being optimistic. Being optimistic. Optimistic means looking on the brighter side of everything. That everything still has a hope. No, lagi pa ring may pag-asa, lagi pa ring mayroong mabuting side yung bawat tao o yung kung ano man yung kalagayan ng sino man. Lagi siyang may pag-asa, lagi siyang may pag-asang magbago. Yan. Being optimistic. And lastly, commitment. Yan. Dito tayo medyo kailangan natin talagang ibigay yung talagang pwede nating ibigay. Kasi ako meron akong tinutulungan na 2 matanda na stroke patient, which really almost nakukuha niya yung most of my time. Ba't naman ako pumapayag ng ganun? Kasi I'm committed to serve them. Commitment is is the key word of everything that we do. Yung sabi nung iba, yun yung passion. Yan. And I admire people with passion. Yan. Kaya nga meron tayong pelikula na Passion of the Christ. Our greatest example of commitment and passion is none other than the Lord Jesus Christ. Amen. Negotiable up to obedience is yung process of communicating and napag-uusapan para magawa yung isang task. For example is yung paggawa ng project proposal, which is kailangan natin ng mag-negotiate para mapag-usapan yung isang plano para magawa natin ng tama or mabigyan ng role yung mga tao na kasama sa isang plano. Rescuing hand up of sense of vision. For me po is ipinapakita sa atin ito na gusto mong tulungan or tumulong na malampasan yung paghihirap at ibigay yung needs na kailangan upang maiparamdam na hindi nila kailangan na mahiya at humingi ng tulong at upang maipadama sa kanila na okay lang na umasa sa iba at huwag mahiyang manghingi ng tulong. Kailangan na taglayin ng isang tumutulong sa komunidad ay ang willingness. Kailangan natin maging willing sa ating ginagawa o pagtulong para mas maibigay natin ng mas mabigay natin yung best natin sa community na deserve nilang matanggap. At ang isa pa po nating dapat taglayin ay ang energetic. Kailangan po natin maging healthy sa katawan at kailangan po nating maging healthy sa katawan upang hindi po tayo makahawa ng sakit kapag tayo ay tutulong. At kailangan po natin ng strength at kailangan po na hindi po tayo puyat at kailangan din po natin na maraming energy para
malusutan yung mga pangangailangan. Bilang pagtatapos ng aming talakayan sa community immersion, nais lamang naming sabihin sa mga kabataan na dapat tayong Makiisa, Makilahok. Nakibahagi. dahil bilang isang kabataan, may tutulong ka.